Ayan po, at ang pag-usapan naman po natin ngayon ay yung pagkakaiba or comparison between Duterte at saka Marcos. Yan po ang pag-uusapan natin. Maya-maya lamang po, at bago yan ay gusto ko lamang pong munang ipahatid ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Yun na nga po ang pag-uusapan natin ngayon. Yung pagkakaiba or kung mayroon man ba pagkakahawig or comparison nga dito sa kay Duterte at saka kay Marcos. Unahin na po natin si Duterte. Ito pong si Duterte, ito po ay nuknukan ng kabubuhan. Not like itong si Marcos, sobrang napakatalino nito. Itong si Duterte ay lango sa lahat ng mga pinagbabawal ng gabot. Ibig sabihin, bangag. Ito namang si Marcos, wala pong bisyo yan. At hindi po nagdudruga yan. Hindi po kagaya kay Duterte na lango lagi yan. Bangag lagi yan si Duterte. Ayan. Ikumpara naman natin doon sa mga nagawa nila. Itong si Duterte, sa kanyang termino na 6 na taon, ni isang proyekto walang nagawa. Samantalang itong si Marcos, 3 taon na sa kanyang posisyon, napakarami niyang ginawa. Kailangan ko pa ba sabihin kung ano-ano mga ginawa niya? Siguro wag na lang po, dahil baka mamaya madismaya lang kayo. Or baka magtatatalon lang kayo. Dahil sa sobrang dami po ng pinagawa nitong si Marcos na ito, ay grabe, mahihilo kayo. Hindi kagaya ito kay Duterte, wala ginawa yan sa Malacanang kundi umupo at magbangag. So ngayon, pag-usapan naman po natin doon sa mga cabinet secretary nila. Yung pong mga cabinet secretary nila, dito kay Duterte, wala pong mga alam. Ang alam po lang po nila ay magmalasakit sa bayan. Hindi kagaya nitong si mga cabinet secretary ni Marcos, ay napakaraming mga alam ito. Ay pa halos inakupahan na nga nila yung Forbes Park dahil nandiyan na yung mga bahay nila na nagkakahalaga ng 200 million. Mayroon pa dyan 1 billion ang halaga. Yun mga pagkakaiba. Ikumpara naman natin dito sa mga asawa nila. Yung asawa ni Duterte, tingnan niyo naman, napakapangit. Walang kung man lang yan, parang kung titingnan mo, parang nagtitinda lang ng isda sa palengke. Itong si Lisa, di ba't napakaganda? Sobrang ganda niyan. Kaya nga baliw na baliw dyan si Marcos eh. Di ba? Yan ang mga kuha natin eh. Dinidiscuss ko lang sa inyo para malaman lang ninyo. Napakaganda ni Lisa kumpara dito kay Hanilet. Ikumpara naman natin dito sa mga anak nila. Itong mga anak ni Duterte, puro mga durugista yan. Lalo na yan si Kite, si BP Sara. Pero yung mga anak ni Marcos niyan, hindi mga durugista yan. Mga ngiwi lang. At kung lumaklak ng alak, ay wala palang mga bisyo yan. Wala mga bisyo. Yun ang mga pagkakaiba. At ang pagkakaiba, yung administration ni Duterte, kahit na sinabihan na may sira ang ulo, hinahayaan lang ni Duterte. Ngayon, magsalita ka lang ngayon tungkol kay Marcos, kulong ka. Kasama na itong mga
Alipores niya na panlalo nitong si NBI na ito sa Kasitore. Ganyan ang mga pagkakaiba. Isa rin. Itong si Duterte, wala talagang ginawa yan. Kung pagdating sa pagmamalasakit sa kanyang mga nasa sakupan or mga taong Pilipino. Si Bongbong Marcos, di ba? Napakagaling. Imaginin mo naman. Hindi nagawa ni Duterte ang 20 pesos na bigas, pero ito si Marcos, nagawa niya. Ang problema lang, pagkatapos ng mga picture-picture na makuha ng video ng mga mainstream media, itinigil na yung 20 pesos at sinabing, stop na. Di ba ang galing? Kumpara dito kay Duterte na walang kakwinta-kwinta yan si Duterte na yan. Yan ang dapat sinusumpa. Napakagaling ito si Marcos na ito. Imaginin mo, 20 pesos. Ginawa niya. Dati, kay Duterte na administration, kahit na kung ano-anong pinagsasabi ni Leni Robredo dati doon sa ICC, hindi pinansin ni Duterte. Ngayon, anong ginawa nitong si Bangag? Si Bongbong Marcos. Ang Bangag nga pala si Duterte, hindi si Marcos. Doble-doble. Impeachment, sapin-sapin na kaso ang kinakaharap ngayon ng kanyang Vice Presidente na si Sara Duterte. Yan ang pagkakaiba nila. Ang galing! Mamaya, bibigay ko ang summary nito. Pakinggan nyo lang. Di ba napakagaling? Imaginin mo, kitang-kita mo yung pagiging malasakit niya sa mga Pilipino. Ito si Bongbong. Si Duterte, walang malasakit yan kasi hindi siya nagbigay ng 20 pesos sa bigas. Ikumpara na, ibalik natin sa asawa. Si Hanilet, asawa ni Duterte, tingnan nyo naman, ulitin ko lang. Kulo-kulubot ang mukha. Para bang yung ampalaya, ang mukha. Pero ito si asawa ni Bongbong, si Lisa, di ba ang kinis-kinis ang mukha? Si Hanilet, nagpa-injection pa ng formalin sa mukha. Samantalang si Lisa, natural ang ganda. Di ba? Si Hanilet, lango din sa alak yan. Si Lisa, ayaw niya kahit na umamoy lang ng alak, hindi. Ayaw niya. Ang gusto niyan, lumalangoy talaga siya. Yan ang mga kanila comparison. Tingnan niyo lang, anak lang ni Duterte. Si anak ni Duterte. Ano ba naman itsura ni Kitty na yan? Parang hindi ko maintindihan kung mukhang tao o mukhang hayop yan. Tingnan mo itong anak ni Marcos na si Sandra. Tingnan mo yan. Namimilog ang mata. Na parang mata ng lasing na unggoy. Yan ang mga pagkakaiba. Yan ang mga wala kang makitang maganda sa anak ni Duterte or guwapo man lang, pero dito sa anak ni Marcos ang gugwapo kasing guwapo ng mga kanggaro. Bakit? Ito. So, bigyan na natin ng
bago tayo pupunta doon sa isang topic, bibigyan na natin ng summary. Ang summary dito ngayon sa aking dinidiscuss, kitang-kita na yung may malasakit sa tao itong si Duterte. Itong si Bangag, talagang bangag. Wala kang makitang hitsurang maganda sa kanila. Lahat yan mga basahan. Bakit nagagalit ang taong bayan sa inyo, mga bangag kayo? Ito lang. Ipapaalala ko lang sa inyo, kung hindi nyo alam. Iyan lang, kahapon lang, kagabi. Nandiyan yung mga pulis nakaumang na papasukin mismo yung bahay ni Duterte. Anong kasalanan ng bahay ni President Duterte? Anong gusto niyo? Tataniman niyo? Kung ano-anong itatanim niyo, tataniman niyo ng mga granada o ano pa? Kagaya nung ginawa ninyo sa bahay ni Tibis. Para mayroon lang kayong dahilan na para sampahan pa ng patong-patong na kaso, ganun ba? Ano? Ano ang mga motibo ninyo? Tapos kuyog pa yung mga pulis ninyo. Ano bang laban ng mga tao dyan? Yung mga nagbabantay dyan sa bahay ni President Duterte. Ano bang laban nila sa inyo? At ano ba ang motibo ninyo? Bakit ganon? Ito lang, baka ito kasi, palibasa nga kasi mga bangag na kayo, hindi nyo alam yung mga pinaggagawa nyo na. The more ginagawa ninyo ang panggigipit dito sa mga Duterteng ito, the more na kinasusok lamang kayo ng tao. Yan ang tandaan nyo. Hindi nakikita. Yung pagkikidnap ninyo at pagdadala sa dahig itong si President Duterte, di ba? Sumambulat yung galit ng tao. Ngayon yan na naman. Iraransak nyo na naman yung bahay ni President Duterte. Sa totoo lang, ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Diyan pa lang sana mahiya na kayo eh. Bakit? Diyan sa bahay ni Duterte, ultimong isang haligi, wala siyang ipinatayo diyan during doon sa kanyang termino. Wala siyang naidagdag, wala siyang naigawa diyan sa kanyang bahay na yan. Tapos raransakin ninyo at papasukin ninyo, bababuyin nyo. Tingnan nyo ang itsura ng bahay ni President Duterte, hindi na kayo nahiya. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Ni hindi nga nakapagpapintura ng bahay yan during doon sa kanyang termino. Not like itong mga buwaka ng inang nandyan sa bangag na administration ito. Hindi ba't si Elisa ay nagtayo ng isang resort dyan sa La Union? Na kung ilang bilyon yan? Itong mga alipuros niya, sinalagdamiyon na yan. Hindi ba't magkano ilang bilyon yung bahay niya dyan sa Forbes Park? Or sa McKinley Road na yan? Dyan sa Makati. Ito lang si Mel Robles na ito na puro panalo sa loto. Hindi ba't ilang milyon yung bahay niya dyan sa Baguio? Magka-kapit-bahay pala sila ni Thinking Pinoy. Hindi lang yung bahay. Binilhan pa si Thinking Pinoy ng kung ano-ano, may mga grandiya pa na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyon. Tapos ngayon, raransakin nyo ang bahay ni President Duterte. Walang kalaban-laban. Anong hahanapin ninyo? Ano pang gusto ninyo? Nandoon na.
Kinidnap nyo na. Ano pang magagawa niyan? Doon na lang sa pagbuka ninyo eh. Sa pagkikidnap ninyo eh. Ang tanda-tanda na ng tao na halos nga matutumba-tumba na yung pag naglalakad, may sungkod na nga. Ilan yung dineploy yung mga sundalo? 4,000. Hindi na kayo nahiya. Ito lang nakakagalit dito yung makita ko yung mga nakaposisyon doon ng mga pulis sa bahay ni President Duterte. Mariosep. Wala na talaga kayong kahihiyan. Ngayon magsalita ka lang, inciting to sedition. Noong kay President Duterte, Jose Agot Isidro, anong sinabi niya? Kay President Duterte, may sira ang ulo ni President Duterte. Ipinakulong ba ni President Duterte si Agot Isidro? Na siya may sabi na, ano kabigat yung sinabing may sira ang ulo ng isang presidente? Napakabigat nun. Pero pinakulong ba ni President Duterte? Hindi. Ngayon, mapuna lang kayo doon sa mga kabalbalan ninyo, mga buwaka ng ina nyo, inciting to sedition, ha? Anong klase kayo? Buwaka ng ina nyo? Anong klaseng mga tao kayo? Tao pa ba kayo? Niwala ang tao or mga cabinet secretary or gabinete ni President Duterte ang nakabili ng bahay dyan sa Forbes Park. Pero itong gabinete, itong bangag na ito, halos lahat yan, inakupahan na nila ang buong Forbes Park at saka Dasmariñas Village sa Makati. Tingnan nyo. Akala nyo naman napakatatalino nyo at magbibigay-bigay kayo ng ayuda ng mga buwaka ng hindi nyo alam, sinusumpa kayo ng tao. Akala nyo ang gagwapo nyo na. Alam naman namin na pinagdakawan nyo na nga yan eh. Ngayong na 9 ng Mayo, di ba may hearing nga dyan sa Supreme Court dahil dyan sa pagnanakaw nitong tambalos-los na ito. Sa ilang bilyon yan. Na mga blanco-blanco na yan. Yan yung mga ginagastos ng AX na yan. Ang pagkakaiba pa, noong mga kandidato ni Bangag at kandidato ni Duterte, tingnan yung mga itsura ng mga yan. Kandidato ni Bangag, mga mukhang bangag din lahat. Tapos sasabihin pang pinabili lang ng suka, naging senador na. Ulol. Marcolita, napakatalino. Yan ang iboto nyo. Vic Rodriguez, iboto nyo. Abogado yan. Napakatalino rin. Lahat ng 10 na yan na Duterte na kandidato na yan, iboto nyo lahat yan. Wag kayong magboboto ng mga naka-slate dyan kay Bangag. Lalo na yung Tolentino na yan. Tingnan mo yung ano yung pinapalabas niya na yan, ng mga sa China na yan. Tingnan mo. Walang utang na loob. Hindi naman naging senador yan kung hindi kay Duterte. Ngayon kung ano-anong paninira ng ginagawa kay Duterte, sige nga. Nasa katinuan pa ba kayo? Diyan na lang sa KOJC, isa lang yung huhulihin nyo, si Pastor Kibuloy lang.
Ilang pulis at sundalo dineploy ninyo? 40,000. Halos kasing dami na ng buong residente ng Davao ang dineploy ninyo. Grabe. Akala nyo ang gagaling ninyo. Dahil sa pira. Sige na lang kayo. Kaya kontrolado, nitambalos-los itong mga sundalo, di ba? Kita nyo naman, nandyan naman po sa balita yan. Nag-leak din yung papel niya na yung pinanglagay niya dyan sa kasundaluhan. Pero hindi itong mga membro ng sundalo. Kaya sinasabi nga natin dito, kawawa talaga itong mga sundalo at saka pulis. Yung mga hippie lang nila ang nasa magandang kalagayan. Pero kayo, binababoy na lang din kayo nitong mga bullshit na mga pinuno ninyo. Baka hindi nyo alam. Nakakabullshit lang. Dahil dyan sa mga, imagine, inciting to sedition. Yan kinaso nyo kay BP Sara. Ano ba yung sinabi niya? Maliwanag yung sinabi niya. Kung sakaling patayin ninyo ako, mayroon na akong kinausap na tao para patayin din kayo. Yan ang maliwanag na sinabi ni BP Sara. Kung patayin siya, ay hindi pa naman siya napapatay eh. O di wala rin papatay dito kay Bangag at saka dito kay Butod. Inciting to sedition na yun. Dito talaga, dito ang pagkakaiba, ang laking pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng Duterte administration at Bangag administration, kay Duterte matatalino ang mga gabinete niya. Dito kay Bangag, puro mga bangag, mga bobo pa. Yan yun, tingnan nyo, lahat binaliktad yung mga kakwan. Kita nyo naman yung hearing ni Senador Amy na yan. Kita nyo kung paano kahit na nabingwit mo na yung pagmumukha ni Remulla, tuloy pa, kwan pa rin talaga. Marami pa rin katwiran. Sila ang batas ngayon, sa totoo lang. Sabi ko nga, sana buhay ka pa. Pagka nakalaya ito si Bantag, maniwala ka sa akin. Sana buhay ka pa. Grabe itong mga pinaggagawa ninyo. The more na puro panggigipit ang ginagawa niyo sa mga Duterte, the more na minamahal siya ng mga tao. Ako ba? Kilala ko ba ang mga Duterte? Hindi po. Mas kilala ko pa ang Marcos dahil sinasabi ko dito dati. Dati pa talagang Marcos Senior ako dati. At ito nga Unity. Ngayon, ano nangyayari? Puro demunyuhan. Grabe. May matino ba kayo nakikita ngayon? Sa lahat ng mga government official. Ako, wala akong nakikita. Puro nakikita ko rito kabangagan. O, tingnan mo nga yan kung ano yan? Si Escudero na na presidente ng kung ano yan? Senado. Sa halip na maging neutral siya, ayon. Nakasubsob doon kay Butod. Ginawa pang waiter.
Talagang wala nang matino. Anyway, mga kababayan, ayoko na pong pakahabaan ito. Yun lamang po ang gusto kong ipaabot sa inyo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.